Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung ako, si John Makinay, and today we'll be discussing kung paano mag-rewire ng Gel Blaster to better wirings. Bakit better? Kasi ang stock wiring ay is 1.28 lang ang diameter ng stock wiring, while itong JG na wiring is 1.95. Kung mapapansin nyo, halos 1mm ang difference, half an mm ang difference ng sa wiring. Siin, laki ng diferensya. So, mas malaki ang wiring, mas malaki ang current handling capacity. Pag mas malaki ang current handling capacity, mas malakas na motor na pwede mong gamitin. Katulad nito, HSS Blue, purple pala to. Lakas ng wattage nito, nasa 20 amps. Yung sugi ko nga, gagawin sugi na HK4160, lalagyan ko ng ganito. Kasi, hindi pwedeng wala. Ang lakas nito. As in, pagdating, nakakainit yung stock wiring. So, pag yun, nanginig. Pag meron mga ganyan na malalakas na motor na kumakaya na 20 amps, hindi na pwede yung stock wiring. Mag-iinit na yan. Nag-init yan, mag-iinit yung connector. At worst case, baka may masunog dyan na piyesa. Believe me, subukan na namin na muntik na talaga. Kaya, buti na lang yung unit niya mayroong fuse. Kaya, ang ginawa na namin, palit talaga ng wiring. Ano yan? Para sa long-term investment yan, para sa unit mo. At pag once na nagpalit ka ng ganito, hindi ka natataas pa. Usually, kasi wala naman. Again, usually, na gel blaster na malagpas ng 20 amps, hindi katulad sa airsoft, merong 30, 40, 45 amps na umaakit na doon. Mga sobrang extremes na yun. Pero sa gel blaster, very safe na tayo sa 20 amps. Okay, without for much ado, ganito po gagawin natin. First, bumili kayo ng wiring. Ito po is yung JG na wiring. Tapos, nabili namin kay Wigman. Ito pala, ENC pala, ito yung JG, yan, JG wiring. Yan. Yung link niya nasa description. JG nga, tama, JG, JG. Meron din yan, yung ENC. Yan, ENC. Yan, ENC. Ang isa sa mga kailangan yung masigurado dito ay yung, ko po nahulog, is kung anong type ng wiring. Kasi meron tawag na front, nandito sa harap yung battery, o rear wiring nandito. Kadalasan rear wiring to nasa likod. Kasi depende dun sa meron kasi mga wiring na papunta sa paharap. Alam ko yung AK yon, ANK AK105 front wiring yon. Kaya always buy the correct wiring. Or else, baka masyadong kulangin siya. Okay? Dami ng kwento, simulan na lang po natin. First thing natin gagawin ay hawakan nyo yung wiring. Ito. Then, sipat kayo. Sipat, ibig sabihin, tingin nyo kung saan dadaan. Kasi itong wiring na to may kasamang kadalasan na ito. Na this is for airsoft. Ito, meron ditong selector contacts. Hindi natin ito magagamit. Kasi sa gel blaster, wala yan. Wala. Kaya ang ginagamit ko lang dyan talaga, itong wires. Natanggal ko yung pagkakahinang nito. Ito din. Kasi i-spare nyo na lang yan. Pag nasunog nyo yung trigger nyo, that will be another video. Pwede nyo itong kunin yung bakan. Mas maganda usually yung nito yung pagka-brass nito. Tignan nyo kung saan sa dadaan. Ganyan. Tandaan nyo kung kung paano. At kadalasan dito, hindi ko kulangin. So, sobra. Mas mahaba. Ito ay sakto to. Kasi itong isa, ito yung mas mahaba yata. Mas mahaba ng konti. Tapos check nyo din yung yung polarity nito kasi merong ibang units na nirewire ko, baliktad yung kulay papunta dito. So pinalitan ko na lang yung coloring nito. Tinakpan ko na lang to. I mean, pareho siyang silver, tapos dito siya parang to, pareho silver. Ang pinapalitan ko to. At retain nyo yung fuse, napaka-importante niyan.
let's do this. Hinit natin sa panghina. Dapat pala kanina ko pa ininit. Engots. So, at titignan nyo din kung saan sa dumadaan. Kasi merong dito, katulad nitong wiring na to, yung ground wire, papunta dito sa mag prime. Ire-retain nyo yan. So, kukunin natin yan dito. Dito na talaga sila naghinang, no? Tanggalin natin yan. Ito, mare-retain yan dyan. Ito maganda pang hinang. Mabilis mag-init. Okay. Then, buksan natin yung gearbox. Binuksan ko na yung kanina. Medyo ba't tunggal? Yung trigger walang tornilyo. Hindi may tornilyo, musod lang talaga. Ang dumi. Okay, goods pa. Okay, nipis oh. So, tanggalin mo natin yung mga dadaanan kasi mas mahirap yung habang ginagamit mo yan tumatalsik. Lalo na itong trigger. Aray ko po, dumaan. Tumapit ko sa daliri ko. Ayan. Ang dumi. Oops. So, ingat kayo. Dito baka maputol yung mag prime. So, dito muna tayo sa negative. Meron siyang ano. Lugan para hindi tumalsik. Kasama ka. Gamit natin yung mamaya. Dami mong lugan nito. Ayan. Hindi. Nalagay na lang akong bago. Punta. So, ayan. So, hawakan natin yung original. Ay, yung bago. Ako, mahulog eh. Parang hindi kayo pala malito, gawin nyo one at a time, yung pagtatanggal ng hinang. Masyado ba malakas ang aking electric pan? Ayan, akala ko yun eh. So, yung pula muna. Ayun o. Yung taas, yung pula, yung taas. Yung sasabi ko na magkaiba oh. Dito kasi yung pataas yung itim, yung dito sa pataas nito papunta dito sa pula. Kaiba. Yan. Tapos yung dito sa baba, ito yung positive. Ito oh, kaiba. Papunta doon. So it's up to you kung yung gagamitin nyo. Yan. Ground. Pula ay sa pula. Ano ba ito? Itong ganyan. Black. Red, black. Bakit ko gagawa importante? Kasi yung gawa nito ng prime. So, depende kasi doon sa polarity kung saan mo siya ikakabit. Kailangan mo palitan din kung saan siya nakakabit. So, kung ito doon yung ground, negative, kailangan mo palitan to. Okay, reverse natin. So, ito magiging black na to. So, ito yung magiging dito. Tapos, yung dating pula,
Or, pagpalitin ko na lang kaya. Ibababa ko ito dito. Napalitan ko lahat. Baka malito kasi ako eh. Palabas. Ito. Okay, so natapos ko na po ang wiring nito. Ginawa ko na lang off cam, then explain ko na lang kasi medyo mahaba na eh. So, bago kung mapapansin nyo, ito na po. Binawasan ko na rin to para mas mahaba lang ng konti sa stock para nandito yung fuse. Ang fuse na to is napaka-importante. Ayan, currently meron ditong 20 amps. This is a standard automated fuse, so madaling palitan-palitan. Ito pala is unit ni Sir Martin. Siya yung nag-provide nito para pa-setup. Ngayon, sinama ko na sa video. Hi sir! So, ito nga. So, positive, punta dito. Hinang, then, punta sa unit. Positive terminal. Ay, pasok dito. Tapos, yung dati na nakatap dito sa negative, binalatan ko na lang doon, naghinang ko doon sa terminal point, then saka ako na pupunta dito. Okay, make sure din na okay ito. At siyempre bago nyo subukan ay yan ng motor, tester na continuity. Kung gusto nyo matuto regarding continuity, may video po ako dito. So ano pala muna tayo, negative sa negative, negative sa negative, dapat diretso na agad dyan. Continuity. Negative sa positive, dapat wala. Then, pag pinindot nyo yung trigger, hold muna, trigger, at naka-safety. Nasobrahan. Okay. Huwag pa masyado mahigpit tong part na to. Hindi maglalak yung safety. And then, hold. And it works. Ngayon, so alam natin, okay siya. Pasok naman tayo ng motor. Voltage. Tatap dito. Positive dito usually. Then, donor talaga eh. Pause battery. Then, check yung prime. Switch 10 volts. Ito nyo ba? Lagyan natin yun. Pindot. Prime switch 10 volts. Trigger. Hala? Ito natin ulit. Trigger. Yun. Kinabahan ako. Kala ko sira eh. Ayun, meron din siya doon. Kasi importante yun na yung dalawang checking, dapat na okay siya bago nyo pasok sa gearbox. Dito, trigger ulit. Ayan, gagalaw naman. Trigger. May resistance kasi dito sa trigger eh, kaya makapalitan siya. Iba yung voltage. Pero importante, meron siya. Trigger. Ano to? 9 point something. Kasi meron dito ang diode, kaya baba yung voltage ng konti. Yeah. Ngayon, okay na sa dito. And the last test. Motor na halimaw. Halos kasing tanda ng anak ko. Okay. Then, trigger. And it's all good. Okay na. Kung meron kayo katanungan, post nyo lang po sa comment section below and sasagutin ko sa abot na kaya. Abot na aking makakaya. Hanggang sumuli. Paalam! Ching!